Kamusta na mga ka-safety? At salamat sa Diyos sa pagkakataong ito na makabahaging muli, lalo na sa mga bago. Pwede po kayong mag-subscribe sa aking channel para lagi po kayong updated. Sa nakaraang pag-aaral natin, tinalakay natin yung kahulugan ng safety, tsaka yung kahalagahan ng safety at ang benepisyo nito. Ngayon, itutuloy natin yung pag-aaral natin patungkol sa basic safety. Paano ba maging isang safety officer or safety engineer? May pagkakaiba ba ng safety officer tsaka safety engineer? So, siyempre, pag-aaralan din natin kung ano yung responsibilities ng bawat isa. Ngayon, so paano maging isang safety officer or safety engineer? So, mayroon tayong tinatawag na apat na klase ito eh. Isa training, yung isa education, isa support, yung isa employee. Sa apat na yan, kung wala dyan yung isa, malamang hindi ka magiging isang safety officer or safety engineer. Kung matanong nyo kung bakit, so tuloy natin muna yung pag-aaral natin dito. So, bakit sinabi na kailangan meron tayong training? Number 1 po yan. So, training is teaching or developing in oneself or others any skills and knowledge or fitness that relate to specific useful competencies. So, sa Pilipinas, kailangan mag-training ka ng tinatawag na Bosch. Mayroong Bosch SO1, Bosch SO2, or yung COSH. Ito po yung accredited dapat yung training organizations na pagtitrainingan mo. Otherwise, kung hindi accredited ng DOLE natin, hindi po kayo magiging isang ganap na safety officer. So, yung Bosch naman, yung Basic Occupational Safety and Health, kung ito ay 8 hours tsaka may 2 hours TOT, considered kayo as safety officer 1. So, pagka 40 hours Bosch naman, safety officer 2. Katulad din yan ng 40 hours COSH. Safety officer 2 din po yan. Ang pagkakaiba nga lang, yung Bosch para sa general industry, mga BPO, mga power plant, mga planta, industrial, sa retail, etc. So pagka ano naman, COSH, exclusive yan sa mga construction, lahat ng klaseng type ng construction. So, bakit ko sinabi yung isa is safety officer 1? Safety officer 1 refers to an employee who has completed the mandatory 8 hours OSH orientation course as prescribed in the OSH standard and 2 hours trainer's training. Yung safety officer 2 naman refers to an employee who has completed the mandatory 40 hours OSH training course applicable to the industry as prescribed in the OSH standard. So, yan ay galing sa DO 198 Series 2018, Chapter 2, Section B. Pwede nyo po siyang ma-research doon sa standard natin sa Yellow Book din. So, sa pangalawa, yung education. Education, the field of study that deals mainly with methods of teaching and learning in schools. Sa ibang pagsusuri naman, yung may tinatawag na formal education tsaka informal. Yung formal education na tinatawag, ito yung nag-aral sa mga universities na approved ng LGU.
Yung informal naman, hindi siya talaga sa school, pero isa siyang training center. Yun, tinatawag na informal. Mga trainings ng ano, halimbawa, mga vocational course. Yun po, informal education tsaka ah, formal education. So bakit kailangan yan? Reality yan dito sa atin na pagka nag-apply ka sa trabaho, hinahanap talaga background mo. Dapat may pinag-aralan ka. Nung yung kakilala ko kasi, pwedeng high school graduate, nag ano dito nung siya yung naging inspirasyon ko kahit high school graduate mo siya, pero ngayon ganap na siyang isang magaling na safety officer. Siya rin nag-inspire sa akin na ituro yung mga ganito na galing din sa kanyang kaalaman. So, hindi rin hadlang na kahit hindi ka nakapagtapos ng college, hindi ka na pwedeng maging safety officer. Kaya lang, ang mahirap dito, ang realidad nga, pagka nag-apply ka ng trabaho, hinahanap yung background mo, dapat at least college graduate. Lalo na pagka ang in-applyan mo, safety engineer. Kailangan engineering graduate ka. Pero sa ibang bansa kasi, wala kasi yung mga board exam na ganyan eh. So, from the word itself, engineer, engine, kaya tinatawag na isang safety engineer ang isang tao kasi ang field niya is more on equipments. So, engineering. So, sa makatwid, yung isa naman, yung safety officer, so more on manpower monitoring and compliance. So, mahalaga yung sa pagiging isang ganap na safety officer or safety engineer, at least meron kang educational background. Ayun, paano naman pagka high school graduate, may pag-asa pa ba kayang maging isang safety officer or safety engineer? Meron pa rin. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kasi yung isa, kailangan din natin yung support. Bakit ko sinabing support? Ito, give assistance to or especially financially. Ngayon kasi ang training ngayon, mahirap nang maghanap ng libre. Kailangan financially support ka. Enable to functions or act. So, kailangan pera talagang kailangan pagka nag-training kayo. Bihira ngayon ng libre. So, yun yung realidad na kailangan para maging isang safety officer or safety engineer. Kung wala kang pera, napakahirap para maging isang safety officer kung hindi ka makapag-training kasi walang financial support. Ano pa yung isa? Yan, paano ka magiging ganap na safety officer or engineer? Pagka na-comply mo na ba yung tatlo, pwede ka nang maging safety officer or safety engineer. Halimbawa, nakuha mo na, may training ka na, nakapagtapos ka naman ng pag-aaral, may pera ka naman, nag-training ka na, ganap ka na ba kayang safety officer or safety engineer? So, siguro nakikita nyo na yung nasa picture, alam nyo na yan. Dapat maging isang empleyado ka. Employee is an individual who was hired by an employer to do a specific job task. Paano mo magagampanan yung pagiging safety kung hindi ka naman empleyado sa kumpanya? Meron na ba kayong nakita na pagka nag-graduate ng coach or boss, sinabi na safety officer ka na pero wala ka pa ring trabaho? Kasi ang tunay na kahalaga ng safety officer, functions yan eh, hindi naman title yan eh. Unlike kasi pagka sa engineer, matatawag nilang engineer siya. Pagka pumasa sa board exam, title yon, titulado. Kaya pagka nilagay sa kanilang pangalan, sinusulat na meron dinudugtong Engineer Juan de la Cruz. Yan. Pero sa safety officer,
nakapagtapos ka, hindi naman nilalagay yung safety officer 1 de la Cruz eh. Parang ganun eh. So kailangan para maging ganap na safety officer or safety engineer ka, kailangan matanggap ka sa kumpanya. Ngayon, ano ba yung kaibahan ng safety officer tsaka safety engineer? Safety officers are responsible for planning, implementing, and overseeing company's employee safety at work. Safety engineer provide the structure for both safety and industrial design engineers to develop intrinsically safe equipment, systems, processes, and facilities. So makikita natin, hindi naman masyadong malayo yung kaibahan nila eh. Pares silang ang goal nila is safety. Kaya lang sa safety officers naman, ang emphasis niya is for compliance ng safety ng tao sa pinagtatrabahuhan. Safety ng kumpanya, safety ng tao. Unlike sa safety engineer, tinitingnan nila dito yung mga design implementation, mga safety ng equipment. So, next. Yan. I-analyze natin. So, na-imagine nyo dyan sa picture na yan kung paano yung pagkakaiba ng isang safety officer mag-analyze sa safety engineer. Ito, reality ito Sa isang safety officer, mache-check niya dyan kaagad sa mga umakyat dito na tao na to. Ano yan? Dapat compliant siya. Dapat nakasuot ng PPE sa pinagtatrabahuan niya. Na-check niya na dapat na yung hagdanan walang rust, nakapik siya, kailangan may footings, syempre body system yan. At ma-check naman ng safety officer na dapat pag nagtrabaho sa isang hagdanan, kailangan hindi niya mamimit yung pinaka-maximum sa ladder. So yun ang madalas na nakikita ng safety officer. Meron pang isa. Ano yung nakikita ng safety officer? Pero hindi ibig sabihin hindi nakikita ng safety engineer. Pareho lang sila. Pareho silang nakikita yan. I-analyze natin. Di ba alam na natin yung 4:1 ratio? Yan. So dito sa banda na to, mapapansin natin na medyo alanganin siya sa 4:1 ratio. Tapos to maaari na 4:1 ratio. Saan ba galing yung 4:1 ratio? Yan ang hindi masyado magsagot ng safety officer kasi ang sasabihin lang niya yan nandiyan by the book na yan. Tama, by the book yan, nandun na, standard na yan na-implement na yan pero diyan papasok yung pagiging isang safety engineer, kung paano nangyari na bakit 4:1, saan ba galing yon? Yan, may imagine natin ito parang ano yan ito parang 6:1 na to tapos ito parang 2:1 yan diba? Paano ba yon? Ang pag-a-analyze ng isang safety engineer, ito pagka umakyat ang isang tao, halimbawa dito may force yan ito pag umakyat ka dito, ang force na dito nandito na, masyadong kung nakikita nyo sa screen, pag umakyat talagang bagsak niya dito kasi naipon yung force dito sa taas. Wala na siyang masyadong force na makakapitan dito sa baba. Ngayon dito naman sa isang picture na medyo ito, yung imagine natin na sa hagdanan na isa, ito meron ngang force hindi dito sa taas, meron din naman sa baba dalawa kasi ang force niyan
Ito, itong isa, maliit lang yung force dito sa ilalim. Dito, talagang malakas yung force dito sa pakanan eh. Tapos ito pababa eh. Kaya, possible, dudulas yan dito. So, ang pinaka, ano niyan, kaya tinawag na 4:1 ratio, nanggaling yan sa Pythagorean theorem sa engineering. So, kung naalala natin, ang formula nun is c squared equals a squared plus b squared. So, kaya ko sinabi, dahil ito, imagine natin na kung ito, 4 dito, dapat 1 dito. Kung halimbawa, 4 meters to, dapat 1 meter to. Almost equal lang yung force nyo. Pagka umakyat ka siya dito, proportion dapat yung force niya dito tsaka dito para kapit na kapit siya. Ngayon, paano natin masasabi na 4:1 yan? Paano pagka hindi na 4 meters yan? Paano natin may i-adjust yan? Yun ang tanong. So, dyan papasok talaga yung pag-analyze ng isang safety engineer. Lalo na kung ito, pag 20 meters na to, ilang meters na dito? So, pag ginamit mo yung formula, kasi ito, pagka 4:1 ratio, ito siguradong 75 degrees to eh. Dapat eh. Yung angle na to, right angle ito, 90. So, pag 90 dito, 75 dito, ito, 25 dito. Tama? Tama, 25 ba? 25? Hindi. 75, 15. Para mag 90 degrees siya. Total ng triangle ng dapat ma-complete yung 90 degrees. Tama. So, ito, tinatawag nilang hypotenuse. Kung 20 ito 75 degrees. Pag kinalculate mo dun sa Pythagorean theorem natin, dapat ito 4 meters. Kung imagine natin 1:4. Kahit ratio and proportion na lang din yung gamitin natin. Kung ito 20, ito 4. Ay 5 pala, 5. Meaning 5. Para maano yung 1:4 So, ganun lang 'yun. Ang pagkakaiba ng safety officer tsaka safety engineer. Meron ding isang example. Halimbawa sa electrical loads, electrical panel. Makikita nung doon, isang safety officer kung rin siya, aware din siya. May mga log out, kailangan walang rush yung breaker, walang sugat yung wire. Pero si safety engineer, makikita niya doon, halimbawa sa electrical panel, makikita niya, ay, yung wire undersize. Kasi pagka kinumpit niya yung load ng ganito, ganyan. Yun ang iniisip ng safety engineer. Pag tinesting niya yan, makikita niya, ay, ba't overload na to? So, yun ang hindi makikita ng isang safety officer sa mga equipment na ginagampanan naman siya ng safety engineer. Ano pa? Yan, So, safety officer, ito yung mga duties and responsibilities nila. Yung safety officer, talking to employees about accidents or incidents that need to be investigated, performing inspections to identify potential safety hazards, oversee workplace repair, installations, and any other work that could harm employees' safety. Safety engineer, reviewing applicable regulations to ensure that they are followed, determining the appropriate safety protocols for using equipment, and monitor the general work environment, inspect buildings and machines for hazards and safety violations, and recommended safety features in new processes and products. Actually, napakaraming duties and responsibilities hindi lang to. So ito, pinakita ko lang yung mga example ng duties and responsibilities nila. Pero sa atin kasi, sa ang safety officer dito sa Pilipinas, may imagine natin dami nilang responsibility. Yung isa, although parehas sila ng safety engineer, ginagampanan din to pagka safety ka sa isang kumpanya,
isa ka sa secretary to the Health and Safety Committee. So nagpe-prepare ka ng minutes of meeting, nagre-report ng status ng recommendation. So kung ito ba nako-comply ba. Then siyempre ino-notify niya yung members ng meetings. So nagsasubmit siya ng employer at nagre-report ng activities. Kung yung recommendations ba na-implement ba. So halos ganyan din ang trabaho ng safety engineer tsaka safety officer. So madalas para nakikita natin yung safety officer tsaka safety engineer, malit lang yung pagkakaiba. Kasi kung imagine natin pag sa safety equipment, yung safety officer nag-ano rin yan nagche-check din yan kaya lang more on reactive siya. Ang safety officer more on reactive sa safety ng equipment. Pag equipment na pinag-uusapan, ang safety engineer proactive. Bakit ko nasabing proactive? Kasi design pa lang nasa design pa lang ini-ensure na niya na safe yung isang equipment. Safety design ng equipment ang ini-ensure niya. So at isa pa, ang safety officer ini-ensure niya yung compliance ng equipment. Halimbawa, si safety engineer na-check na niya lahat ng design bago pa magawa yung isang equipment or bago gamitin, na-ensure na niya na tama yung design. Ngayon, si safety officer naman, siya yung mag-check kung yung isang equipment, halimbawa may sira, may crack, ganun po yun. So ang safety engineer parang siya yung sa umpisa lagi kung pag-uusapan ng equipment. So si safety officer naman, yun yung parang maintenance. Pero pareho naman sila ng functions pagdating sa safety ng tao, safety ng company. So maliit na bagay lang yung konting difference lang naman yung pagkakaiba nila. So ito na po yung conclusion sa summary natin. So wag kalimutang mag-subscribe pala kung nagustuhan nyo yung channel ko. So pasensya na po kung mayroon man kayong corrections, i-comment nyo lang po yung dun sa baba kung ano po yung pwede nating mapag-usapan. So ito yung mga conclusions natin, summary. Kailangan mag-training ng boss, course, etc. para maging isang safety officer. Kailangan nakapag-aral ka pero wag mawalan pa rin ng pag-asa. Siyempre kailangan may pera ka, kailangan mag-apply ka kahit ang hanap ay may experience. Ito reality po yan. Ang tips lang naman sa mga nag-a-apply, kahit ang hanap nila experience, applyan mo. Hindi yung pag nakita mo lang sa internet na ang hinahanap 1 to 4 years experience, tapos ikaw kakagraduate mo lang ng boss course, hindi ka na mag-apply ng resume. Mag-apply ka kahit 4 years experience pa yan, basta 5 years and below sa mga baguhan. Magsumikap mag-apply. Ngayon online application lang yan. Sa dami ng makikita sa internet, pwede mong pasahan lahat yan So trabaho ng safety officer na pangalagaan yung mga taong hawak niya at laging tingnan yung pagawaan kung ito ay ligtas. So trabaho ng safety engineer na pangalagaan naman ng tao o gawaan sa pamamagitan ng technical na pagsusuri sa mga design ng equipment. Sa mga nagtiyagang nakinig po, meron tayong susunod na topic. Sana matapos ko rin to. Ako nga pala si Kuya Safety. Pwede nyo na akong tawagin Kuya Safety. So bagong vlogger lang po ako. Sana masuportahan nyo din ako para ma-share ko yung mga experience ko. So ang next topic natin, yung sekreto ng safety officer sa job application, tsaka safety officer's excellent resume. So pag-aaral na natin yan kung paano gumawa ng resume, tsaka yung paano yung or technique kung paano pumasa lalo na sa interview. Pahirapan syempre napakahirap ngayon sa isang company mag-hire ng
maghahanap ng dalawang safety officer, pero ang mag-a-apply may higit 100. Paano kaya natin maano yun, paano tayo magiging isang number one candidate? So yan, pag-aaralan natin yan sa susunod. Maraming salamat po. Sana wag po kayong magsawang suporta sa aking channel. God bless you all po.